Hello church and attendees, welcome to the official channel ng church in Legazpi. Ipagpapatuloy ko ang pag-record ng lecture series on spiritual gifts based on Romans chapter 12. At the date is still June 16 and i-discuss ko ang pang-limang gift, yung giving. Part 7 ito ng lecture series, pero pang-5 itong spiritual gift. Ihatiin ko sa dalawang part ang discussion na ito. So, tapos na tayo sa gift of prophecy, teaching, ministry, exhortation. Pang-5 na ang gift of giving according sa kung paano in-enumerate and minention ni Apostle Paul sa kanyang epistle. Still in Romans chapter 12 verse 8, which says, "He that giveth, let him do it with simplicity." So, itong highlighted part ng Romans 12:8 ang ating topic for this recording. Ang main verb diyan ay yung giveth. And nagmula ito sa Greek na meta didomi. Bali pinaghalo ito, compound verb na ito meta, and then ang meta ay preposition at ang root verb ay didomi. So to give ang didomi, ang meta is over, kaya to give over. So ibig sabihin ang pagbigay mo sa isa pang yung tatanggap ng ano man ang ibibigay. Another meaning is to share. So, 5 times lang ito makikita sa New Testament at lahat ito ang gumamit ay si Apostle Paul. Now, proceed tayo sa expectations. Ang compare naman na verse ng Romans 12:8 na patungkol sa giving ay 12:13. So, sabi sa Romans 12:13 is this distributing to the necessity of saints and then given to hospitality. Ano ang ina-expect kapag may gift of giving? Of course, number 1, to give with simplicity. Ang ibig sabihin ng simplicity dito, walang ibang motibo na masama. So, yung pagbibigay na tinutukoy dito ay yung talagang bukal sa loob, kumbinsido yung giver na kailangan na gusto niyang ibigay. So, walang maling iniisip. At maliban sa aktong pagbibigay mismo, ang ina-expect din sa may gift ng giving ay yung particular na yung pagbibigay mo ay sa mga kapwa banal, kapwa mananampalataya. So, nilimit ni Apostle ang coverage dito dahil sa ang epistle niya ay para sa mga churches ng Rome, na nasa Rome. So, kaya sabi niya, yung may gift of giving, ang kailangan na gawin niya is talagang mamigay. At kailangan alamin kung ano ang pangangailangan para magawang practice ng pagbibigay. So the assumption here is yung pagbibigay ng may gift galing mismo sa kanya, hindi yung iaabot niya lang. Galing sa iba, siya lang ang mag-aabot. No, that is not the meaning of distribute nor the word give or meta didomi. And another, pangatlo na expectation na yung be hospitable. So, lumalawak dito yung definition na yung pagbibigay ay hindi lang one time, kundi possible, if needed, ay yung several times. Kasi being hospitable is, it requires continuous mo ginagawa.
Hindi naman masasabing hospitable ka kung isang beses mo lang binigyan. So rather, it should be on a regular basis para masabi na yung character mo is hospitable ka. So, ito ang mga expectations. Ito rin ang mga indicators doon sa mga Bible characters na titingnan natin para masabi natin that they may have this gift, which is gift of giving. So, for this part, may makikita tayong tatlong characters, dalawang babae, isang lalaki, na pwedeng ang gift nila ay giving. Unahin ko ang pinakaunang babae, si Mary, na kapatid ni Martha and ni Lazarus. At bigyan ko kayo ng 4 na evidences why I believe ang gift niya ay giving. Remember si Martha? Sa series ko na ito ay nabanggit ko sa inyo, diniscuss ko na ang gift niya ay ministry, si Martha. So yung kapatid ni Martha na si Mary, ay gift niya ay giving. And meron tayong 4 na ebidensya na ipapakita from the main text, John chapter 12. Unang evidence, kasi napaka-generous ni Mary sa Panginoon. Now, paano natin nasabi na generous ang disciple na si Mary sa Panginoon natin? Now, alamin natin ang kwento na taga Bethany itong magkakapatid at si Jesus walang nagpatuloy sa Jerusalem magmula nung siya ay nag-move from Galilee to Jerusalem or Judea, and kailangan pa po niyang lumabas everyday sa Jerusalem City para mayroong matulugan. Sa Bethany nga po yun. Ang nagpapatuloy sa kanya, kay Jesus at sa mga disciples ni Jesus. Remember, hindi lang mag-isa si Jesus pumunta ng Judea. Kasama niya lagi ang disciples. So, saan tumuloy yung mga disciples na yun? Puro yun mga taga-Galilee or majority of them. So, ang nagpatuloy ay ang magkakapatid na ito. Now, ang reference natin, John chapter 2, verse 3. It says, "Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the odor of the ointment." Now, it says here na may pag-aari may hawak si Mary na isang mamahalin na oil-based na pabango. Very costly. And pag i-compare natin ito sa John chapter 12, verse 5, na kung saan sinabi ito ni Judas Iscariot, "Why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor?" So, masasabi natin na ang approximation ng price nitong ginamit ni Mary na pabango kay Jesus ay 300 pence or denary. At that time po, sabi ng commentary na iba, ang 300 pence denary, yan na po ang sweldo ng mga labor noon sa isang taon na. So imagine isang taon, Isang taon, assuming laborer, isang taon, pero binuhos lang ni Mary in probably not less than an hour. Kasi pinanghugas niya sa paa ng Panginoong Hesukristo. Hindi siya gumamit ng ibang trapo, buhok pa po niya. Now, what does it tell us about Mary? Okay? Nandoon ba yung mga expectations that she has the gift of, had the gift of giving? Nagbigay ba siya with simplicity? Okay, makikita natin yan mamaya, Pero, kailangan ba ng Panginoon na linisan yung kanyang paa?
Kung yun lang ang iniisip natin paglilinis, pwede sabihin mo hindi. Pero kung ang tanong, deserving ba ang Panginoon na sambahin? Yes, because He is God. And this is an act of worship on the part ni Mary. So, nag-distribute si Mary sa necessity ng saint of all saints na si Jesus Christ na po. So, nandoon sa kanya yung pagiging giver ni Mary sa Panginoong Jesucristo. Considering po Bethany pa nakatira, ang Bethany po ay isang lugar na mayaman po yan, mayayaman ang mga tao. So hindi natin alam kung anong background ng magkakapatid na ito, hindi na mention ang mga magulang. Pero isipin natin, paano nagkaroon si Mary ng ganito kamahal na pabango kung hindi sila mayaman. Okay? So, we can only speculate kung ano ang background nila. Pero tingnan ninyo, paano naging able ang magkakapatid na mag-receive ng marami? Receive si Jesus at ang mga disciples. Hindi lang pati yun isang araw, pabalik-balik si Jesus. So the next day, babalik siya Jerusalem and then pupunta na naman, uuwi na naman siya. So, wala ring ebidensya na may katulong sila. But it doesn't mean na mahirap sila. Okay? Kasi kung maraming punong abala si Martha, ibig sabihin, hindi lang isang hinanda niya na pagkain. Okay? Kaya nga nagreklamo siya kay Jesus, patulungin mo naman si Mary. So, pinakatago-tago ni Mary ito para kay Jesus. Tayo nga po magkaroon man tayo ng mamahalin na pabango, paunti-unti natin ginagamit. Pero si Mary, binuhos niya lahat kay Jesus Christ. Kaya naman, dahil sa oil base po, sabi dito, yung buong bahay na puno ng pabango. Konting spray lang nga po na aamoy na natin. So, gusto ko po makita ninyo dito, ibang level ang generosity kapag may gift of giving. Ibang level. Yung level baga po na hindi naisip ng iba. And gusto ko na po agad simulan dito na pakita sa inyo na hindi po ito yung makabigay ka pero galing naman talaga sa iba noong pag-aari ni Mary. And we will see kung yung ibang characters ganun din ang ginawa nila. Second evidence, she gave with simplicity. Okay? Now, John 12 verse 7, what does it says? Sabi ni Jesus sa mga disciples, lalo na kay Judas, let her alone, pabayaan niyo siya. Against the day of my burying, had she kept this. Asan yung simplicity dito? Sabi ni Jesus, dahil Diyos siya, alam niya na si Mary pala, pinakatago-tago na ni Mary ito, reserve niya na ito sa pagkamatay ng Panginoon. Yeah. So, ano ang purpose ni Mary kung bakit niya tinago itong mamahaling pabango para kay Jesus? So, hindi po ito na magkaiba po yan binili ko yung pabango. Pero dahil sa mamahalin, tinatago ko, hindi ko ginagamit. And then, hanggang sa nakalimutan na, and then, biglang nag-birthday yung kapatid ko, Brother Josh. So, nag-iisip ako, ano kaya ang pwede natin maibigay? Hanap ka sa cabinet mo, nakita mo yun. So, binigay mo. Nagpasalamat sa'yo yung binigyan. However, hindi naman talaga yun kay Brother Josh sa simula. Binili ko naman talaga yun para sa akin. Yun nga lang, hindi ko ginamit. So, magkaibang reason. Whereas ito po si Mary, sabi ni Jesus, para talaga sa kanya. Kaya po pala walang pagdadalawang isip, walang paghihinayang kay Mary nung ginawa niya. Na binuhos, pinunasan po pati.
So imagine niyo yung paa ni Jesus, puno ng dumi, alikabok kasi nakasandalyas po sila, di ba? Tapos puro laging lakad pa. Tapos sinugasan pa ng paa, tapos ng pabango pa po. Eh kung oil-based po yun, di sigurado gumanda yung kutis ni Jesus. Pinampunas pa po yung buhok ni Mary. Eh di bumango rin yung buhok ni Mary. Wala pong ibang gumawa nung kay Jesus, si Mary lang. Kaya kung ang gift niya giving, pambihira pala ang giver kapag ang gift niya is giving. Ibang level. I'd like to emphasize that. Ibang level. Now, lahat ng tao may kakayahan magbigay. Sabi nga ni Jesus Christ, kahit naman yung masamang tao, nagbibigay din. Kaya kung gift mo giving, iaalay mo yan talaga dito sa text. Paano ka magbigay? Anong ibibigay mo? Ano ang background? Paano ka uunlad para makapagbigay ka? In the first place, kung wala si Mary pabango, wala siyang kakayahan na magkaroon ng maging may-ari ng mamahaling pabango. Hindi siya makapagbibigay. Kaya ako, ang may gift of giving, umuunlad bago makapag-practice ng pagbibigay. So, third evidence, nandito na rin po sa John 12:8, katabi lang. Indicator na naman ito, hindi lang siya nagbigay with simplicity, kundi nag-distribute talaga siya para sa Panginoon. Anong sabi ni Jesus? For the poor always you have with you. Sabi niya sa mga disciples niya, kayo lagi, meron kayo lagi basta mahirap, nagbibigay kayo. Pero ito yung masaklap po na sinabi ni Jesus tungkol sa apostles, sa disciples. But me, ye have not always. Ano ibig sabihin po nito? Yung mga apostles pala. And considering marami sa kanila mayayaman ha. Basta mahirap, meron na ibibigay. Pero never daw po sila nagbigay kay Jesus Christ. Not even once. Grabe talaga. Pakasakit nito. Diba pinili ni Jesus na makapunta dito sa lupa? Hindi bilang hari ng mga hari, kundi mahirap. Sa sabsaban, pinanganak. Ang tatay pinili niya, karpentero. Ang nanay, mahirap. Makikita naman sa offering. Kalapate ang naibigay nila. So, wala silang yaman. Mahirap sila. Pinili ni Jesus maging mahirap. Pero sa mga mahirap, mapili yung apostles. Si Jesus hindi nila binigyan. Pero yung ibang mahirap, oo. So, ito yung reflection ng character ng apostles toward the Lord Jesus Christ. Na it must be reflected to us as well. Kasi nangyayari po talaga yan. Yung pinakamahalagang person sa buhay natin, dinidisregard. May tendency ma-disregard natin. Pero yung ibang tao tuloy, nabibigyan natin. Pero yung pinakamahalaga spiritually, minamaliit natin. Kaya iiwan ko sa inyo yung pagbubulay-bulay. May gift ka ng giving o wala. Sana magmarka sa inyo itong sinabi ng Panginoon. Kasi marami na po sa atin talagang ang daming pagkakautang. Lahat tayo may utang sa Panginoon. Pero marami pong gumagawa nito na kung sa Panginoon hindi nagbibigay. Pero sa mga ibang tao, laging merong naibigay. And when I say nagbibigay, hindi lang po yung tithes and offerings. Kasama po dyan, the maximum is yung buhay. Okay? So much for expounding that words. Ang ibig sabihin dito, if we connect this to Mary, ibig sabihin yung apostles, wala ni isa sa kanila ang nakagawa ng ginawa ni Mary. Kaya sabi ni Jesus, pabayaan niyo yan, si Mary.
Kayo nga, hindi kayo nagbigay sa akin ni isa. Diba? Kung ako po isa doon sa mga apostles, mahihiya ko, mamumulang mukha ko. Sana ganon din tayo. Lalo na sa mga napaka-selfish na umaangking ligtas Kristiyano pero pagpatungkol sa Panginoon natin, gusto lang kabig. Pagpatungkol sa church, gusto kabig. Gusto lang siya lang lagi binibigyan. So, hindi yan defect lang na, ay, sorry po, hindi ko naisip. Kung hindi tayo sinabihan, saka lang gagawa. Hindi yan. Ang problema talaga puso. Evil heart of unbelief. So, si Mary, ibig sabihin po nitong text na to, siya nagbigay sa Lord. Yung mga lalaki tuloy, wala. Naibigay sa Lord. Okay? So, yan ang magandang pag-isip-isipan natin. Pang-apat, panghuling ebidensya na malinaw, same sa John 12:8, mahal niya ang Panginoon. So, bakit nakapagbigay siya with simplicity sa Lord? Kasi mahal niya. Bakit nag-distribute siya sa Lord? Kasi mahal niya. Bakit inasikaso niya ang Lord? Kasi mahal niya. So, hindi lang si Martha nag-asikaso sa Lord. Nag-asikaso din po si Mary. Okay? So, kaya po, may part ng mga nagmamahal sa Panginoon. May iba-iba ang nagagawa, pero pare-pareho manifestation, mahal mo ang Panginoon. So, paano ko ipapakita na mahal ko ang Panginoon? O hindi ko magagawang ibigay ang buhay ko. Hindi ko po magagawang iwanan yung pansarili kong mga pangarap sa buhay. Hindi ko matitiis mag-aral ng Bible na nakakapagod. Hindi ko po matitiis na maraming taon na, 13, 14 years na ang ginagawa is mag-aral, magturo, mag-witness, maghanap ng madi-disciple na bago. At hindi ko magagawa pumunta sa isang dayuhang bansa na mawawalay ka sa mga mahal mo sa buhay, sa mga kapatiran, at ikaw lang mag-isa, maliban sa asawa mo, kung hindi ko mahal ang Panginoon. Paano ikaw? Paano mo masasabi mahal mo ang Panginoon? As for Mary and I, meron kaming mga indicators mahal namin ang Panginoon. I may not have the gift of giving, but there are evidences na may gift of giving si Mary. Another character, lalaki naman this time. Naalala niyo si Zacchaeus? Bigyan ko kayong 3 ebidensya according to Luke 19 na pwedeng ang gift niya rin is giving. Unang evidence, bago siya nagbigay, naging mayaman siya. May indikasyon na may kakayaan din siya tulad ni Mary. Yun na natin Luke 19:8. It says, and Zacchaeus stood and said unto the Lord, behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. So, hindi naman niya po magagawa ito na kalahati ng aking ari-arian, ibibigay ko sa mahirap. Hindi niya po magagawa ito. Kapag sa mga mali kong ginawa, ibabalik ko maka-4 na beses. So, kung may utang po siya, hindi niya magagawa niya na ibabalik niya yung kinuha niyang piso, ibabalik niyang times 4 pesos. Hindi niya magagawa. Ibig sabihin, sobra-sobra talaga yung yaman niya. Okay? Kahit man mag-equal lang siya, maubos lang yung yaman niya, talagang yumaman siya according to this text. And importante po sa may gift of giving na makita natin to. Kung may gift ka talaga, masasabihin kasi mapapalago mo ano man ang pinagkakatiwala sa iyo ng Panginoon. Yan ang una. First part po talaga yan. Tingnan niyo si Mary, nag-save siya ng pabango for the Lord. Tingnan mo si Zacchaeus, nung siya ay nag-repent, sinabi niya ito sa Panginoon.
Second evidence kay Zacchaeus, he committed to give with simplicity to the poor. Ang text na is yung binasa pa lang, ito yan. Hindi naman po siya inutusan ni Jesus na gawin ito. Siya po ang nag-decide niyan. Ayan ang simplicity. Sincero ang pagbibigay. Walang nagsabi sa kanya na gawin ito, ganyan. Tingnan niyo sa church natin. May mga iba gumagawa na magbigay, mag-share, tumulong sa kapatid kasi may nagsabi. Yan po yung gawa na you are giving but not with simplicity. Kasi someone has influenced you to do that. May narinig ka sa church, kaya mo naisip magbigay. Paano kung ulay narinig mo, nagbigay ka kaya? No. Exchange gifts, hindi yun giving with simplicity. Kasi program yun eh. Exchange, kaya nga exchange eh. Mag-i-exchange tayo. Magbibigay ako, makakatanggap din dapat ako. And kaya nga, pag hindi tayo nakatanggap, syempre malulungkot tayo kasi exchange gifts nga eh. So, ang gift of with simplicity, yan yung kusa mong binigyan regalo. Kasi nangusap sa yung Panginoon. O kaya, kasi mahal mo, kaya gusto mong bigyan. Hindi yung magbibigay ka kasi binigyan ka din. Hindi ganun ang simplicity. Sincerely. Remember, Mary, my purpose. Si Zacchaeus din, may purpose siya. Anong purpose niya na gagawin niya ito? Kasi nag-repent na siya. So, ano ang fruits of repentance ni Zacchaeus? Third evidence, last kay Zacchaeus. Luke 19:3 and then verses 5 and 6. Nandun yung indicator. Hospitable din siya sa Panginoon. So, kung natupad yung Luke 19 verse 8, nakapag-distribute siya sa poor, si Zacchaeus. And then, kinorek niya yung mga ninakawan niya. So, nagbigay siya with simplicity, nag-distribute siya sa poor, and then naging hospitable siya. Now, what does Luke 19:3 says? And he sought to see Jesus, who he was, and could not for the press because he was little of stature. Now, remember, before siya nahanap ni Jesus, before siya nakita ni Jesus, siya ang unang naghahanap kay Jesus. Gusto niya makita si Jesus. So, may interest na agad kay Zacchaeus. Now, he never expected na tutuloy si Jesus sa kanya. Pero mayroon na agad interest sa kanya. Kaya naman po nung sinabi ni Jesus sa kanya, verse 5 and 6, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. Anong reaction ni Zacchaeus agad? Iba, nagmadali siya. He made haste and came down and received him joyfully. Ang hospitable, masayang tumanggap. Ang hospitable, excited na makilala yung kanyang tatanggaping bisita. And to the extent na magre-research siya about the visitor or the guest para maglingkuran niya ng tama. Tulad ni Zacchaeus, gusto niya makita muna si Jesus kung sino talaga. Nung may opportunity matanggap, ang tunay na excited, madali. Nagmamadali yung gumalaw. Diba, tayo, kapag gusto natin ang isang gagawin natin, makikita naman sa reaksyon ng katawan. Diba? Pag gusto mo maglaro, bilis, kahit may nararamdaman. Gusto mo lumabas, mamili. Kahit may nararamdaman, nagagawa natin. Pero pag yung gagawin natin o yung pinapagawa, ayaw. Diba? Ang katawan natin bumabagal, ang isip bumabagal. Tapos yung tiyan laging gutom. So si Zacchaeus hindi po ganun kasi
Ibig sabihin lang po, hospitable na tao si Zacchaeus at yung purpose niya is the Lord. So, I hope i-consider ninyo itong mga evidences na pinapakita ko sa inyo. Now, ang last na character ay babae ulit. Si Lydia. Tatlong ebidensya based on Acts 16 na makikita ninyo mga indicators or yung mga expectations sa kanya. Unang ebidensya, successful siyang businesswoman. Acts chapter 16 tayo, verse 14. And a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worshipped God, heard us. Whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul. So sabi po dito, si Lydia was a seller of purple. Ibig sabihin, yung material na binibenta niya, color purple. At ang purple po ay nakukuha, organic po yan. From the shells po yan. So, organic ang pagkakagawa. And ito ang business ni Lydia na kung hindi niya ito napaunlad, hindi niya magagawang i-offer ang bahay niya to receive the guests. Na ang mga guests ay the missionaries na si Paul and his company. So number one, tulad ni Mary, ni Zacchaeus, may ability ang may gift of giving na magbigay because ginagamit niya ang kanyang kaalaman and work para magkaroon ng pera. And gusto kong i-emphasize yun for the three characters that we are studying ngayon. Mayroon silang kakayahan. And yan ang constraint. Ang mga ibang members hindi makapag-practice of giving because of hindi nag-aral and walang abilidad na magtrabaho o maghanap buhay. Okay? So kahit sabihin mo may gift of giving ka, you cannot establish that kung in the first place wala tayong ability magbigay. Okay? Number 2 na evidence po, naging hospitable siya kina Paul. Tama ang kasama po niya. Acts 16 verse 15. And when she was baptized and her household, she besought us. According kay Luke, si Lydia ang lumapit kina Paul. Ang sabi ni Lydia, if you have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and abide there. So, sino ang nag-invite na magstay sina Paul? Lydia. Now, si Zacchaeus, hindi siya nag-offer kay Jesus, pero gusto niya makilala si Jesus. At noong si Jesus nagsabi noon, ang bilis niyang bumaba. At masayang-masaya siyang tinanggap niya si Jesus. Now, hospitality pa rin yun. Now, ito naman, si Lydia, siya po pala ang nag-offer ng kanyang bahay. Ano ang nature ng tao? Pag hindi enough sa iyo ang provision or kulang sa iyo, hindi mo i-offer whatever man meron ka. Diba? Kaya pag may dumarating tayong mga bisita, bakit ang ibang members cannot offer na tanggapin ang bisita? Because wala naman kasi talagang mapapatuluyan. Because wala rin naman talagang may offer na pagkain. Kaya kung walang may gift of giving sa atin, hindi naman po magagawa ng Legazpi Church yan na makapagpatayo. Ma-expand yung building na ang property dati is meeting place lang. Glory be to God because meron siyang anak na may gift of giving na napalago ang resources and then may karunungan kung paano i-manage at nadidistribute ito according sa pangangailangan ng church. Kaya napakaliit natin, naisip niya yan, church. Napakaliit natin. If we will look at the numbers, impossible
Impossible. Hindi po pwede po na lagi lang sasabihin natin, "Glory be to God," dahil yan sa Panginoon. Because in reality po, dahil din po sa Mary, sa Zacchaeus, sa Lydia, at iba pa. So, while ang Panginoon ang dapat na papurihan at pasalamatan, we ought to recognize kung ano ang mga instrumento ng mga characters na ginagamit ng Panginoon noon, ngayon, para i-build ang church. So, ito pong si Lydia, unang convert sa Europe, ay we ought to thank the Lord because ginamit siya ng Panginoon para may matuluyan sina Paul. Si Paul, Silas, si Luke, Timothy. Sipan niyo yan. Malaki rin siguro ang bahay nila. Tulad ni Mary, Martha, Lazarus. So, and sabi pa po sa text 16:15, sa last part, she constrained us. Ang ibig sabihin nito, nag-insist talaga si Mary. So, Paul, faithful ba ako? Silas, faithful ba ako? You, Timothy, Luke, faithful ba ako? Oh, if amen, then tumuloy kayo dito sa akin. Oh, walang magawa sila. You see? So, ibig sabihin, tulad ni Mary, talagang kaya naman pinasulat ni God itong mga taong ito. Kasi para i-honor din sila, i-magnify din tulad ni Joshua in the Old Testament. Bakit? Kasi dapat lang natularan ito ng mga church members. So, you cannot say na ang gift ko po ay giving, kaso po wala pa akong trabaho. Ay, hindi niyo po yun gift. Hindi mo yun gift. May gift of giving po, kaso po may trabaho din po ako, kaso po lagi akong walang pera. Ay, hindi mo yan gift. Tingnan nyo, may mga membro ganyan din. May membro ganyan. May trabaho, lumipat na ng trabaho, ganun pa rin ang buhay. Pabaya pa rin sa katawan. You see? So, ibig sabihin, yan ang mga indicators na hindi talaga good steward. At pag hindi good steward, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan yan. Hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ng church, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ng misis, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ng mga anak. Kaya anong payo ko? Huwag ka mag-asawa. Sarili mo ang katawan, di mo maayos-ayos. Kaya yung iba sa inyo, huwag kayong magkamali na sasabihin ninyo, trabaho ang problema. No. Yung trabahador ang problema. Kahit lumipat pa yan ng trabaho, ay basta hindi faithful steward, lagi sasabihin na naman yan, problema yung trabaho. No. Hindi lang good steward, kaya hindi ma-manage ang buhay. So, pwede sana pa yun. Mag-asawa ka na may gift of giving o ruling. Ay kaso, wala rin. Kawawa rin yung asawa mo kung hindi mo mamamanage. Kaya better, mamuhay ka na lang na single. Kaysa naman matisod lang yung misis. So, pagbago ka para baka ibigay sa'yo ng Panginoon ng asawa. Ganun po yan. Kaya, nakakalungkot sa church natin na walang mga maliliit na bata. Samantalang yung pinanggalingan namin na church ni Dr. Casual Ribs talagang heritage kasi ang Lord's heritage ay mga anak at ang dami mga anak. See? So, yan na rin ang bunga ng impluwensya ng kamunduan sa mga Kristiyano. Ano ang sinasabi ko? Ang makamundong view is huwag muna mag-asawa. Kasi hindi pa ready. Kasi mahirap mag-asawa. Di ba? Meron tayong mga kasama din sa church, hindi nag-iisip mag-asawa. Pag tinanong mo mag-asawa, matatawa lang. So, parang padadaanin lang sa kabilang tenga.
Samantalang ang pag-aasawa, kasama po yan sa salita ng Panginoon Diyos. Disenyo yan ng Diyos para sa tao. Para ma-build ang lalaki, kailangan ng asawa. Kaya evidently, may mga men sa church na hindi talaga naniniwala doon. Kasi kung naniniwala, magdi-desire yan po na mag-asawa. Kaya lang yun, i-contrast. Kasi kung hindi mo babaguhin ang sarili mo, ba't ka bibigyan ng Panginoon ng asawa? Kailangan good character ka kasi kung hindi mo ma-manage yung isa, paano mo i-manage kayong dalawa? So, and last na evidence kay Lydia ay naging supporter talaga siya nila Paul faithfully. So, yung hospitality extended hindi lang po sa bahay ni Lydia, kundi kahit nung pag-alis pa ni Paul. At ang ebidensya niyan ay nung sinulat ni Paul ang Philippians sa church na ito, wherein pioneer member si Lydia at yung kanyang pamilya. Philippians chapter 4 verse 14 to 15, notwithstanding, ye have well done, that ye did communicate with my affliction. Now, ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. See? Anong church daw ang nagbigay support kay Paul? Philippians. Philippi Church. Sino ang oldest members? Lydia and her family. Verse 16 to 17, for even in Thessalonica ye sent once and again unto my necessity. Remember, ang Macedonian region has 3 churches. Philippi, Berea, Thessalonica. From Philippi, dahil sa persecution, kinapilitan siyang umalis si Paul, napunta siya ng Berea, Thessalonica. Ano sabi niya dito? Kahit nasa Thessalonica na si Paul, nagpadala ang church na ito, Philippi Church, hindi lang isang beses, kundi 2 beses. Para sa necessity. Naalala ninyo ang expectation ng gift of giving? Distributing to the necessity of the saints. Saint ba si Paul? Yes. Yung mga kasama niya, saints? Yes. May necessity ba? May needs ba sila? Yes. Tingnan niyo si Lydia, may gift of giving. Alam niya kung kailan kailangan dapat magbigay at magkano dapat ang ibibigay. And how often dapat ibibigay. You see, hindi pwedeng may gift of giving pero hindi alam ang value. And value begins with numbers. This lecture series is not designed to discourage ang mga miyembro. Rather, this is designed to build the church. Paano? Para malaman mo ang spiritual gift, ma-develop mo ito at ma-practice mo ito para sa ikatatag ng katawan ni Jesus. Kaya mali po ang sino man sa inyo na sasabihin, dahil sa lecture series, mas lalo ka nahirapan mag-determine. Okay, sinimplify ito. Hindi ganito ang pagkakaturo sa akin. Because kung gagamitin ko yung libro, lalo na siguro kayong hindi matututo. Because you will be required to read a lot of pages. Kaya sinimplify na nga po ito, work of hands, work of mouth lang. And then, alam mo kung alin dun sa dalawa. Determine mo kung anong gift, particular gift. And then, look for the indicators, yung mga expectations ng gift, nandiyan ba sa'yo? Once you are sure, pray for it, para pag sure ka na, then develop and then practice. So, sabi dito sa verse 17, not because I desire a gift. So, hindi naman nagbigay sila ang Philippi Church dahil lang sa humingi si Paul. But I desire fruit that may abound to your account. And 4:18 to 19, but I have all and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you,
an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. But my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. So dahil giver si Lydia, I'm sure, pinalitan ng Panginoon natin yung mga ipinamigay ni Lydia ng mas marami pa. Because gano'n ang Panginoon. Whenever we give, re-replenish lang yun ng Panginoon na more than what we give. So long as tama yung pagbibigay po natin. So, medyo marami itong ebidensya, and sa next na recording, meron pa po tayong titingnan na characters na may gift of giving din.